Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction pace, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Ilang kakikisin, bakit piano and strings swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a plainer, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sigura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction head, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction head, politika. Fade out. Ayan na ho mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, panibagong araw at nawain nasa mabuti kayong kalagayan. Meron po tayong mga nakahandang video ngayon at abangan po natin kung ano po ang kakalabasan. These are fresh na mga videos na na-research ng ating production team. Production team, andyan pa ba kayo? Andyan po sila. So, ano lang tayo dito, light lang yung mood natin, ano? Matawa. So, para hindi masyadong seryoso, no? Despite na talagang seryoso yung mga isyong panlipunan na lagi nating napapakinggan sa iba't ibang platform, sa mainstream media, at saka sa ating mga social media platforms, sa FB, sa YouTube, and sa TikTok kung minsan. Dito naman sa YouTube, mga kababayan, marami ding mga nag-o-offer ng mga opinions, mga public
expressions ng ating iba't ibang political vloggers, mapa pro Duterte, anti-Duterte, pro-administration, anti-administration. Kaya kailangan po nating magkaroon ng ganitong channel, ng ganitong modo ng ating interaksyon sa iba't ibang mga issue na political para mag-guide natin yung ating mga listeners, mga viewers para makita kung ano yung dapat maging exact na pananaw or mag-guide natin sa tamang reaksyon at saka sa tamang pag-appreciate ang iba't iba at sari-saring mga naglalabasan ng mga political na mga kontrobersya at saka mga issue na kinakaharap ng ating mga political actors. At ito na po mga kababayan, umpisahan na po natin. Ang basihan ng mga kaso, Sara. Pero ayon sa minorya na sumusuporta sa impeachment, nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero Ibig ba sabihin nito mga kababayan, this is a Bilyonaryo Channel na ang ibang mambabatas sa Kamara, sa House of Representatives ay binabawi? Kasi kung yun yung balita, nagkakabawian, pag kulang yung boto galing doon sa report ng Committee on Justice ng House of Representatives, kung kulang yung magiging boto, baka hindi matuloy yung impeachment. No? So tingnan natin kung ano yung sinasabi ng balita. ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Portales Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Ako, I am very confident na makakakuha ng higit pa din sa 1/3 na kailangan, 106 votes yung 1/3 na kailangan para ma-impeach ng Vice President. I am sure we will get more than that. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tino. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. So, pwedeng may mga matras no, sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga-Mindanao nag-worry sila dahil patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente, nakafocus din sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa paraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aaprubahan resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado. Nanindigan din si Kabataan Portales Representative Rene Co na isa rin Mga kababayan, kung makikita natin, confident naman yung House Committee on Justice. Isasubmit nilang committee report at doon na nga nakalatag yung tinatawag na resolution and articles of impeachment para naman ito ay pagbotohan at makakuha ng 2/3 ba yung binanggit ni Representative Tino ng ACT Teachers Party List. Pero mga kababayan, ito, nagpapakita lang ito na dito sa House of Representatives, lahat dito ng mga desisyon ay nakabase sa sariling
pananaw ng mga member, no? At alam naman natin, yung mga member ng House of Representatives being House of Representative or Congressman, kung tawagin. Ito ay may kani-kaniyang mga tinatawag natin na constituency, no? Yung mga kanilang nasasakupan, yung naghalal sa kanila ng mga tao. So, you refer constituency as the people who constitute a particular groups of individuals or a particular district. It means with regards to district is a political territory. So, iba't iba naman yung uri, ano? So, dalawang klase yung uri pala, no? So, we have the party list representative and we have these district representatives that is, of course, mas marami sila, no? Kasi, ang alam natin dyan is parang 20% of the total members of the House of Representatives is party list, no? So, the members are siguro 200. So 50 if members is 250, 50%, 20% would be 50. But sa current yata na members dyan is 300 na yata mahigit yung mga congressman or House of Representative natin. Makikita natin dyan mga kababayan yung pag-aproba ng committee report, nakalatag yung articles of impeachment, which is this House resolution. So these are purely political decisions kasi yung boto nakabatay doon sa sariling paninindigan ng congressman kung saan man sa distrito o anumang party list yung kanyang rene-represent. Kaya masasabi natin na nakadepende, no? So, kaya tinatawag natin na masagrado yung ating paghahalal sa mga official na mayroong hinahawakang posisyon, no? So, yung mga elected posts sa bureaucracia ng Pilipinas, no? Kasi dalawa yan, appointed at saka elected. So, yung mga tao, kung pinili nyo yung sa tingin nyo, karapat-dapat sa pagtitiwala ng inyong distrito na magbibigay ng pabor o uunahin yung interes ng mga mamamayan. So, yan, kasalalay dyan yung boto. Kaya nga, yung during elections, yung boto natin napakahalaga nun. Okay, mga kababayan. So, patuloy tayo sa video. Let us continue. Sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Ko na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi. Okay, dito naman mga kababayan sa nilalaman. So, yung lumabas na transactions, no, sa AMLAC, no, na inilabas ng AMLAC. Ito ay gagamitin ngayon bilang isa sa mga magiging batayan. According to Representative Ko, ito daw ay hindi katanggap-tanggap, no? So, Representative Rene Ko states here, wala dapat na rason kung bakit hindi ito ilulusot sa plenaryo. Kasi nga, ang paniniwala halos lahat kasi unanimous yata yung boto nila dyan sa Committee on Justice sa nagawa nilang hearing. So, but the bottom line, ito ay in trial proceedings, and in this case this is the impeachment trial.
ito ay initial and preliminary proceedings wherein there is a determination of probable cause. These are the work of the prosecutor. So, we have also prosecutors sa regular courts natin. So, pag sinabi mong, ito naman ay nababanggit na rin natin sa mga nakaraang video, pag sinabi mong probable cause, this according to Attorney Will Labayon, according sa kanya, this is a minimum evidentiary requirement so that particular case could push through and is now ripe for trial, and it will be recommended by the Fiscal's Office. Or Fiscal's Office shall draft a complaint. Of course, the trial judge assigned should at least hold the case or issue a subpoena or warrant of arrest. Sige. Let us continue to the video. O idiniklara sa kanyang salin. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Meron tayo dito mga kababayan, sana ba yun? Kaya kasi hindi ko na-automate ito eh. Dapat na-automate yata ito para madali lang mahanap. Meron tayo dito mga nakahandang video. Sana ba yung isa? Ano ba yun? Ito na lang. Ito. Maganda to mga kababayan. Okay. Tingnan natin kung anong nilalaman ng Mabilis video na yata kayo, ito. Kong Terry. Kasi doon sa mga nakalipas ng isa lang yung mga articles of impeachment, it's either Martes, Miyerkules, pero ngayon ginawa niyong Lunes. Lunes kasi kakabalik lang eh. Babalik Ah. pa lang sa Lunes eh. Okay. From the break, no? Oo. Pero mahaba to kasi dumanong sa House Committee on Justice ito. Yung mga dating mga impeachment, di ba? Express route naman. Karamihan po ng mga pinagdaanan. No? Oo. So, talagang mahaba na ho yung linakbay nitong mapagdinig dito po sa House Committee on Justice. At katulad na alam po nating lahat, Okay, so itong pinapanggit dito ni Congressman Rodon, mahaba na daw. So, yun nga yung binabanggit dyan ng mga DDS supporters na dapat ay doon na yan talakayin sa Senado. So, okay naman dahil unanimous naman yung naging botohan dyan sa Committee on Justice. Pero ang tanong dyan, kung lulusot yan sa plenaryo. So, yun na nga, yung kaninang naging ulat. No, na naniniwala sila na lulusot yan sa plenaryo. 53-0 po ang boto ng komite. Finding probable cause against the Vice President. So, 53-0, no? Yung boto ng committee. Ibig sabihin, unanimous nga. And nakita talaga nila na may probable cause, no? So, wala nang dahilan. Tama yung statement ni Representative Brenico na wala nang dahilan na hindi ito tutuloy at hindi ito pagbubutuhan ng karamihan sa mga congressman para lumusot at may transfer na sa Senado para mag-convey na sila bilang impeachment trial court. Overwhelming, no? 53-0 yung naging resulta ng botohan ng nakaraang araw, Miyerkules yun, Miyerkules. Miyerkules. Hindi lang yun overwhelming, kundi unanimous. Ibig sabihin, wala ko talagang nagkaroon ng negative vote. Wala din yung abstention. Meron ba tayong hawak na record kung ilan yung naging resulta ng botohan doon sa una kasi yung kay Madriaga, yung sa ano ba tawag dito, yung confidential fund, tapos yung sumunod na linggo yun naman sa ill-gotten wealth. May record ba kayo kung ilan yung mga bumoto na
in favor do sa nilabas ng investigation. Yung pagboboto naman po doon, isang kabuuan eh. Okay. So yung kabuuan po ng Sabalia complaint, tsaka kabuuan po ng Cabrera complaint. So yung dalawang pong complaint ay pinagbotoan. So pareho po yung boto ng 53-0, after which nagkaroon na po ng consolidation. So yung ilalahad na po sa susunod pong committee meeting sa Lunes ng umaga ay yung pong consolidated version na po, yung pong articles of impeachment. Kahapon kausap namin si Congresswoman Isabel Zamora. And tinanong namin kung ano bang inaasahan sa buong Lunes, yung buong araw na yon. Masasalang na ba agad dyan sa plenary? Tingin ko hindi po sa araw po ng Lunes, no? Kasi may proseso pa po yun eh. Okay. Pagkatapos pong maaprobahan po yung committee report na hindi ko namin inaasahan na madi-disapprove, no? So, ultimately, pupunta ko yun sa plenary, but within next week, makakapagsimula na po ng talakayan sa darating pong linggo. Kailan papasok na linggo na ito? Opo, at the level of plenary. Magdedebate na po nun. So, yung linggo na yon, meron na bang transmittal tayong aasahan? Hindi pa ho natin alam. So, gusto naman ho natin mabigyan ho ng pagkakataon ng lahat na magkaroon ng kopya ng... Okay, so yan yung tinatawag natin na due process, no? So, bago sila magbotohan, syempre magdidebate pa yan, may magsasalita, no? So, kung halimbawa man, totoo yung nagkakabawian ng boto, so tatagal yan yung debate. Kung halimbawa ay medyo sakto lang or baka kulang, no? Kung halimbawa alanganin, so talagang marami yung magsasalita dyan, no? So, yun lang yung ano natin, sa palagay lang natin yun. Yun yung siguro mangyayari doon sa due process na ng preliminary dyan sa House of Representatives. Lahat po ng articles of impeachment, kasama na po ng mga ebidensya, lahat po ng miyembro. At pangalawa, dapat magkaroon din po ng kopya yung po pangalawang pangulo nung pong articles of impeachment. Yan po yung isa sa mga due process requirements, no? Nung pong Supreme Court case nung nakaraang taon. So, ibig sabihin, sa Lunes, doon pa lang natin makikita yung consolidated, yung pinag-isang version ng dalawang complaints. May mababawasan po ba doon sa mga articles of impeachment? O pag talagang yung kung ano yung impeachment, kung ano yung articles of impeachment, doon sa isa, magiging pareho lang? Tingin ko parehong-pareho naman halos yung pong mga pinag-uusapan natin dito, no? So, confidential funds misuse, bribery, unexplained wealth, AMLAC reports, no? Tapos yung pong threats against the president, destabilization. So, pinagsama-sama lang po yan into one articles of impeachment, no? Na i-approve in committee, pagdidebatehan po in plenary by next week. So, pasok lahat yung tatlo na yon. Pasok ko lahat yun, no? Kasi tingin ko naman ho, overwhelmingly, naipakita ho talaga natin sa mga kababayan ho natin na una, talagang pinapasoli sa Pangalawang Pangulo yung 448 million na confidential funds, no, na mali po yung paggamit. Pangalawa, nakita ho natin yung 6.77 billion in total transactions na mag-asawang Duterte Carpio na hindi ho natin alam kung paano ho nangyari, lalo tigit mga abogado, public servant at Right, doon sa issue ng pagsasauli, I think we need also to emphasize here na sa kampo siguro ni VP Sara, hindi natin na lang sigurado kung ano. Pero parang ang ano natin dyan, ang naririnig natin dyan, ay iaano pa nila yan, iaapila pa, di ba? May mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. At hindi na ang sinasabi nila dito ay hindi naman talagang totally, no. Yung pinapasauli, pero there is still options, no. There is still options. Ibig sabihin, pag pinag-usapan mo yung legal na batayan, the Vice President has all maybe has the right also to exhaust any possible legal remedy with regards to sa pagsasauli na tinatawag. Sige, kasi the sum of money yata dyan is the confidential fund. No? So, yung kuwa yata yung nagpapasauli.
you please comment kung sakto yung ating ano dyan, ano, yung ating nakuhang mga information. May mga naluluging negosyo sila. Tapos pangatlo, itong nakakatapos lang ho, yung po mga aktual na banta talaga. Laban po sa Pangulo na I think nakita ho natin doon na hindi yung isang beses lang po nangyari at talagang seryosong banta laban sa Pangulo. Yung bang tatlo na yun wala nang posible pang makatay doon pagsalang sa plenary. Tingin ko yun na po yun. Yun din yung pagdedebatihan, latag po sa plenaryo. So yun din yung pag-uusapan. Pero yun nga, kung Terry, yung 53, so yung 106 na kailangan o yung 1/3 na bilang ng mga kongresista, 53 na lang yung kailangan. Siguro naman walang magbabago ng isip doon sa committee. Definite na ba kayo na 53 na lang ang kailangan, 106 lang talaga kailangan? Ang tingin ko 106 lang talaga yung kailangan 1/3, no? 1/3 of 318. O kasi di ba may mga nabago sa membership ng Congress dahil may nawala, may namatay, di ba? Crucial ba 'yun sa bilangan kung ilan yung papasok doon sa 1/3? Kasi doon ho i-divide yung 1/3 Okay. Doon po sa total number of members, no? Pero ang sinasabi na iba 105, 106. Pero kumbaga hindi naman ho yung masyadong malayo. Yung pong isang tao na pagkakaiba. O kasi may isa pa mawawala kasi sakali. Hindi, tsaka kung Terry, Kuyang, noong 19th Congress, 2/3 yung bumoto, overwhelming. So, posible kaya na mga ganun din? Hindi, di ba sabi ni Kong Bel kahapon kung mayroon mabago dun, very minimal lang yung numbers Di ba sinabi niya kahapon? So, mga ganun din, kung Terry? Sa minimum naman po, yung 106. Tingin ko makukuha naman po yun. Pero syempre, ang expectation natin, lahat higit meron. Okay, so ibig sabihin, para lumusot, kailangan lang ng 1/3 vote na House of Representative. Pag nakakuha ng 1/3 vote, ay dire-diretso na yan sa House Senate para magkaroon na ng impeachment trial. Mga bagong mga ebidensya ngayon na ilatag ko na maayos. Katulad po nung AMLAC report ng 6.7 billion total transactions. An expectation na natin dapat magpantay man lang, no? Yung pang 215 na So, i-allege nila dyan yung AMLAC report. No? So, narinig natin yata sa mga abogado ni BP Sara, parang para sa kanila daw ay hanggang sa Senate trial, ay ano nila dyan ay yan ay hindi pwedeng sana. So, hindi natin alam kung ano. Kasi yung batas kasi nandyan sana man lang kung yung batas na yun ay ano ang tawag dyan ay ina-amend, no? Para kung sakasakali ay pwedeng buksan yung account kung suspicious, kung doon pa lang sa suspicious na sinasabi. Pero kaya nga inilagay siguro yung batas na yan para magtiwala din yung mga mamumuhunan, yung mga nagtitiwala sa bangko. Kasi paano ka maglalagay ng pera sa bangko kung ganun yung mangyayari. So, iwan natin kung ano yung panchan, yung transaction na 6 billion. Kasi according dyan sa mga bumoto, alam naman natin siguro mga yung political alignment nila ay hindi pabor kay BP Sara, ay talagang meron dyan irregularities kasi nga malaki yung amount. Pero sa kabila namang kampo, sabi naman nila may lehitimong negosyo naman yung pamilya ni BP Sara. Tapos yan naman ay hindi lang sa particular na isang pagkakataon. Ito naman daw ay nangyari sa loob ng mahigit sa 20 taon yata, or 18 years. No? So, ano sa tingin niyo mga kababayan? bilang nung pong mga miyembrong bumoto nakaraang pong taon. Kasi nga, yung mga naglabasan, maaring may mga na-convince din doon na kung Terry, di ba? Doon sa mga inilabas na ebidensya. Kahit na hindi pa nga binubuksan yung BIR box. Di ba? Ano yung status nun? Hindi ba mababago yung
pagiging confident ng Justice Committee dahil sa merong isang crucial na pinag-uusapan na mukhang hindi natalakay hindi napag-usapan. Hindi naman katulad na binanggit ko na nakaraan dito, hindi ba? May nagbigay ng impormasyon kung ano ho yung actual na total income net of taxes po nung mag-asawa Duterte Carpio from the BIR, 73 million yun So, ibig sabihin, the entire theory of unexplained wealth remains unchanged. Oo. Kasi nga, even at the level of income, even at the level of net worth, mahirap pong ipaliwanag yung pong 6.7 billion financial transactions. So not necessarily ibabangga mo yung lumabas doon sa AMLAC, doon sa laman ng ITR, hindi pwedeng ganon. Ibabangga, pagdating ko sa trial, ibabangga talaga. Doon na sa trial magkakaalam. Talaga bubuksan yun. Okay. Itong abogado ni VP Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, sinabi na parang misinterpreted lang daw siya doon sa mga naglalabasang mga issues sa AMLAC, doon sa mga... Saan na misinterpret doon? Na misinterpret lang daw. Kung Terry, ano pong take nyo doon? O sumabit lang? Parang alam po ninyo, pag yung nagbabanta tayo, not just once, but many times over, parang hindi mo misinterpretation yun Parang kumbaga, parang ganun talaga yung ina-aspire mo o gusto mong gawin laban sa isang particular na tao, no? So, yung sinasabi mo na out of context, mali, no? Tingin ko, hindi yung totoo. Huwag mo tayo maniwala. But, very important to kasi meron hong abogado nagsasabi parang on the NBI complaint, no? Ang pagkakabasa ko, parang in-AI niya yung statement Kasi medyo natawa ako na konti, no? Particularly dito po sa NBI complaint, ang sinasabi daw po, splice daw po yung mga videos. Basahin ko na lang para maganda. Evidence is curated, even spliced. Context is ignored. Opinion is substituted for facts. Reads like an AI paragraph. But, ang punto ho talaga dito sa kabuuan po ng NBI complaint, sa totoo lang nakita naman ho natin yung iba't ibang mga instances kung saan po. Okay, mga kababayan, so yan po, so sinasabi dito ni Representative Inyo, Representative Tereridon, ay posible nga magkaroon ito ng tinatawag natin na pag-usad doon sa impeachment trial. Kasi yun naman talaga yung ultimate goal dyan sa Committee on Justice. So, mga kababayan, pasadahan natin yung huling video natin. At tingnan natin kung matatapos natin, So, meron na lamang tayong ilang minuto. Or siguro sa na ito? Sa susunod na kasi wala na pala tayong oras, So, antabayanan po ninyo mga kababayan yung susunod na talakayan natin. At muna tayo? Outro video muna tayo. Soundtrack muna natin. Solitary and I'm a cleaner. Slow outlet. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikuray kumakalam. Habang ang corruption, lalong yumayaman sa reaction. Hack politika, isyu'y pinupulatlat. Kahit delikado katotohanan ang ilalantad. Transition ko ba? Kundi man sa melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masala. Ibig karapatan.
solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to bad, kundi man melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Ilang kakikisin, protapit piano and string swell. Reaction based politika. Reaction Press Politika.